Ilang beses mo na bang narinig ang linyang, pera ang ugat ng lahat ng kasamaan? O baka naman, huwag ka nang mag-invest, baka masunog lang ang pera mo. Ang totoo, ang mga linya at kaisipang ito ay hindi katotohanan, kundi mga myth na nagpapabigat sa ating financial journey. Ang mga limiting beliefs na ito ang dahilan kung bakit kahit nagtatrabaho ka ng maigi, parang may di nakikitang pader na umaharang sa iyo na magtagumpay. Kaya naman sa video natin ngayon, aalamin natin ang 10 money myths na pumipigil sa iyo maging mayaman. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Myth number 1. Pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Marahil ito ang pinakaunang money myth na narinig natin mula sa ating mga lolo't lola o maging sa simbahan. Dahil dito, maraming tao ang lumalaki na may negative association sa pera. Nagkakaroon sila ng subconscious na takot na magkaroon ng maraming pera dahil baka ito ang maging dahilan para maging masama silang tao. Ang kaisipang ito ay nagiging dahilan para isabotahin nila ang sarili nilang tagumpay. Kapag may dumarating na oportunidad para kumita, tinatanggihan nila ito dahil sa takot. Ang totoo, ang kasabihan ay hindi kompleto. Ang tamang bersyon ay, ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ibig sabihin, ang pagiging ganid at paggawa ng masama para lang sa pera ang problema. Ang pera mismo ay isang neutral na bagay, isang tool na nag-a-amplify lang kung ano ang nasa puso mo. Kung ikaw ay isang mabuting tao, ang pera ay magbibigay sa iyo ng kakayahang tumulong sa mas maraming tao, suportahan ang iyong pamilya at bumuo ng mga bagay na may halaga. Ang rich mindset ay nakikita ang pera hindi bilang isang masamang bagay, kundi bilang isang resource na ginagamit para magbigay ng solusyon, lumikha ng oportunidad at magkaroon ng kalayaan. Myth number 2. Kailangan mong maghintay na malaking sweldo para mag-umpisang mag-ipon at mag-invest. Ito ang pinakamalaking kasinungalingan na sinasabi natin sa ating sarili. Mag-iipon ako pag na-promote na ako, mag-i-invest ako pag doble na ang sahod ko. Ang problema sa kaisipang ito ay kapag tumaas ang sweldo, tumataas din ang lifestyle. Ang tawag dito ay lifestyle inflation. Ang bagong sweldo ay napupunta lang sa bagong kotse, pagkain sa mas mahal na restaurant at mas maraming luho. Ang pag-iipon at pag-i-invest ay hindi tungkol sa halaga, kundi tungkol sa disiplina at habit. Kahit kumikita ka ng 1 milyon kada buwan, kung ang gastos mo ay 1.1 million, mas mahirap ka pa sa taong kumikita ng 20,000 pesos pero nakakapag-ipon ng 2,000 pesos. Ang rich mindset ay sumusunod sa prinsipyo ng pay yourself first. Ibig sabihin, bago mo bayaran ng mga bills o ang iyong mga wants, ang unang binabayaran mo ay ang iyong sarili para sa hinaharap. Kahit magsimula ka sa 500 o 1,000 pesos kada buwan, ang mahalaga ay masimulan mo ang habit ng pagtatabi. Ang ugali na ito ang magdadala sa iyo sa yaman, hindi ang pag-asa sa isang malaking sweldo na hindi mo alam kung kailan darating. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ganitong topic, paki-like at paki-share ang aming video at i-click mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat! Money myth number 3. Hindi mo na kailangan mag-aral o mag-grow kapag nakatapos ka na ng kolehiyo. Maraming tao ang naniniwala na ang edukasyon ay natatapos sa pagkuha ng diploma. Pagkatapos ng graduation, ang focus na lang ay magtrabaho na magtrabaho. Ito ay isang mapanganib na mindset sa panahon ngayon kung saan ang teknolohiya at ang mundo ay mabilis na nagbabago. Ang rich mindset ay nauunawaan na ang pinakamahalagang asset na meron ka ay hindi ang iyong pera, bahay o kotse, kundi ang iyong sarili. Ang kaalaman mo ngayon ay maaaring hindi na sapat para sa mga oportunidad bukas. Kaya naman, ang mga taong yumayaman ay hindi tumitigil sa pag-invest sa kanilang sarili. Nagbabasa sila ng libro, kumukuha ng online courses, dumadalo sa mga seminar at naghahanap ng mga mentor. Isipin mo na lang ang iyong utak at skills na parang isang smartphone. Kung hindi mo ito i-update, magiging mabagal ito at hindi nagagana sa mga bagong apps. Ang pera na ginagastos mo sa pagbili ng bagong kaalaman at kakayahan ay hindi gastos. Ito ay isang investment na may pinakamataas na return.
Ang mga skills na matututunan mo ay hindi mananakaw, hindi bumababa ang halaga, at ito ang magbibigay sa iyo ng kakayahang kumita kahit anong mangyari sa ekonomiya. Money myth number 4. Hindi ka dapat tumanggi sa mga kamag-anak na nanghihiram ng pera. Sa kulturang Pilipino, napakahirap humindi, lalo na sa pamilya. Madalas kapag may kamag-anak na nangangailangan, inaasahan na ikaw ang sasalo, lalo na kung alam nilang meron kang extra. Ang myth na ito ay naglalagay sa maraming Pilipino sa isang mahirap na sitwasyon. Ang pagtulong ay mabuti, pero ang pagiging isang bottomless ATM ay nakakasama hindi lang sa iyo, kundi pati na rin sa taong laging umaasa. Ang rich mindset ay tungkol sa pagbuo ng matatag na financial boundaries. Ang pagtanggi ay hindi nangangahulugang makasarili ka. Ito ay nangangahulugang inuuna mo ang long-term financial security ng iyong sariling pamilya. Kung hahayaan mong maubos ang iyong ipon dahil sa walang katapusang pagpapahiram, paano ka makakatulong sa mas malaking paraan sa hinaharap? Ang pagkakaroon ng matatag na financial foundation ay mas mahalaga kesa sa pagiging tagasalo sa bawat problema. Ang totoong pagtulong ay ang pagtuturo sa kanila kung paano mangisda, hindi ang pagbibigay lang ng isda. Ang pagprotekta sa iyong pinaghirapan ay pagpapakita ng respeto sa sarili at pagtiyak na meron kang kakayahang tumulong sa tunay na emergency. Money myth number 5. Kailangan makita ng iba na mayaman ka para maging masaya at respetado. Bumili ng bagong kotse para mainggit ang kapitbahay. Magsuot ng designer brands para hangaan sa social media. Mag-post ng mga travel photos para masabing successful. Ang mindset na ito na kung tawagin ay keeping up with the Joneses ay isang financial trap na pumipigil sa maraming tao na yumaman. Ang poor mindset ay nakafocus sa pagpapakita ng yaman, kaya nauubos ang pera sa mga liabilities o mga bagay na naglalabas ng pera mula sa iyong bulsa. Ang rich mindset sa kabilang dako ay nauunawaan na ang tunay na yaman ay invisible. Ang tunay na yaman ay hindi ang kotseng minamaneho mo, kundi ang halaga ng iyong mga investments, ang laki ng iyong emergency fund at ang kalayaan mo mula sa utang. Mas pinipili nilang mag-invest sa mga assets o mga bagay na nagpapasok ng pera sa kanilang bulsa kesa sa mga luho. Ang status na nakikita ng iba ay madalas binabayaran ng utang at stress. Ang kapayapaan ng isip na dulot ng financial security ay mas mahalaga kesa sa panandaliang papuri mula sa mga taong hindi naman talaga nagmamalasakit sa iyong kinabukasan. Ang tunay na layunin ay maging mayaman, hindi lang magmukhang mayaman. Money myth number 6. Lahat ng utang ay masama at dapat iwasan. Lahat tayo ay tinuruan na ang utang ay sumpa at kailangang iwasan sa lahat ng pagkakataon. Pero ang rich mindset ay nakikita ang utang bilang isang tool na may dalawang uri, ang good debt at ang bad debt. Ang bad debt ay utang na ginagamit mo para sa mga consumable at mga luho na bumababa ang halaga, tulad ng paggamit ng credit card para sa vacation o pagbili ng bagong gadget na hindi mo naman kailangan. Ang bad debt ay nagpapalabas ng pera mula sa iyong bulsa. Sa kabilang dako, ang good debt ay utang na ginagamit mo para makabili ng asset o makalikha ng kita. Halimbawa, ang housing loan ay isang good debt kung ang bahay na yon ay tataas ang halaga o mapapaupahan mo at hindi ka mai-stress sa pagbabayad. Mas magandang halimbawa, ang business loan na gagamitin mo para magsimula ng negosyo na mas malaki ang kikitain kaysa sa interes na babayaran mo. Ang mga mayayamang tao ay hindi natatakot sa utang. Sa halip, ginagamit nila ang utang para bilhin ng mga assets na nagpapayaman sa kanila. Ang kailangan mo lang ay maging matalino sa paggamit ng utang. Iwasan ang bad debt at yakapin ang good debt na maglalapit sa iyo sa financial freedom. Money myth number 7. Napakahirap mag-invest, para lang yan sa mga expert na mayaman. Ito ang myth na nagpapahintay sa maraming tao na yumaman. Ang takot na baka masunog lang ang pera ko o ang pag-iisip na kailangan mong aralin ang buong stock market ay nakakapigil sa aksyon. Kaya ang ending, nakatenga lang ang pera sa bangko na unti-unting nilalamon ng inflation. Ang rich mindset ay nauunawaan na ang investing ay hindi competition ng talino, kundi competition ng consistency. Hindi mo kailangang maging expert para magsimula.
Kailangan mo lang magsimula para maging expert. Sa Pilipinas ngayon, napakadali nang mag-invest gamit ang mga Unit Investment Trust Fund o mutual funds na inaalok ng mga bangko. Ang mga fund manager na ang bahala sa pagpili ng investment para sa iyo at ang kailangan mo lang ay maging consistent sa paglalagay ng pera buwan-buwan. Ang mga digital investing apps tulad ng GInvest o Maya ay nagpapatunay na pwede ka na magsimula sa 50 pesos o 100 pesos lang. Ang pinakamalaking risk ay hindi ang pag-i-invest sa maliit na halaga, kundi ang pag-antala at pagpapahintulot na walang mangyari sa iyong pera sa paglipas ng panahon. Money myth number 8. Wala ka nang magagawa dahil ipinanganak ka lang na mahirap. Ang myth na ito ay parang invisible chain na nagbibigay ng lisensya sa atin na hindi na kailangan magsikap. Kapag sinisisi mo ang tadhana, swerte o ang iyong pinagmulan, para mo na ring itinanggi ang kapangyarihan mo na baguhin ang sarili mong buhay. Oo, magkakaiba ang ating starting point. Ang mga mayayaman ay nag-uumpisa sa third base ng laro, habang ang karaniwang Pilipino ay nagsisimula sa home base pa lang. Ngunit ang rich mindset ay naniniwala sa free will o ang kalayaan at kakayahan mong gumawa ng sarili mong desisyon at kumilos. Ang mga financial decision mo ngayon ang siyang magdidikta kung saan ka pupunta sa susunod na 5 taon. Ang pag-aaral ng budgeting, pagkuha ng online course o paghahanap ng side hustle ay mga aksyon na walang kinalaman sa iyong pinagmulan. Ang tunay na financial freedom ay nagsisimula kapag tinanggap mo na ikaw ang tanging responsable sa pagbabago ng iyong financial status. Hindi man ito magiging madali. Pero ang pagiging mahirap ay hindi isang permanent state. Ito ay isang temporary condition na pwede mong baguhin sa pamamagitan ng tamang mindset at consistent action. Myth number 9. Ang pagiging frugal at pagtitipid sa lahat ng bagay ang daan sa pagyaman. Sinasabi ng marami na kailangan mong maging kuripot sa lahat ng bagay. Huwag bumili ng kape, huwag kumain sa labas, huwag magbayad para sa convenience. Ang extreme frugality ay pwedeng maging isang poor mindset dahil nakafocus lang ito sa kakulangan at saving. Ang rich mindset ay naiiba. Hindi sila nagtitipid sa lahat. Nagiging strategic sila sa paggastos. Hindi sila bumibili ng mga luho na nagpapababa ng halaga tulad ng bagong smartphone taon-taon. Pero nag-i-invest sila sa mga bagay na nagbibigay ng convenience at nagpapataas ng income. Halimbawa, mas pinipili nilang magbayad para sa isang online course na magtuturo sa kanila ng bagong skill o bumili ng gadget na magpapabilis sa kanilang trabaho. Ang mga mayayamang tao ay laging nagtatanong, ito ba ay isang gastos na nagpapababa ng halaga o isang investment na nagpapalaki ng value ko? Ang pagiging strategic ay mas mahalaga kaysa sa pagiging cheap sa lahat ng pagkakataon. Money myth number 10. Kapag nag-invest ka na, wala ka nang dapat gawin. Set it and forget it na. Maraming content creator ang nagsasabi na kapag nag-invest ka na, hayaan mo na lang at kalimutan mo na. Ito ay kalahati lang ng katotohanan. Sa long-term investing, kailangan mo talaga ng patience. Pero ang rich mindset ay nakikita ang investing bilang isang hardin na kailangang alagaan. Hindi mo kailangan tingnan ang stock prices araw-araw dahil iyon ang nagdudulot ng panic at stress. Pero kailangan mong gawin ang periodic check-up o rebalancing ng iyong portfolio minsan sa isang taon. Kung nag-i-invest ka sa mutual fund, kailangan mo pa rin magbasa tungkol sa performance ng fund manager. Higit sa lahat, kailangan mong i-monitor ang iyong sariling life goals. Nagbago ba ang goal mo? Kailangan mo ba ng mas aggressive na investment? Ang pag-a-adjust sa iyong financial plan ay tanda ng maturity. Ang set it and forget it ay nag-aanyaya ng pagiging kampante. Sa halip, maging consistent sa funding at maging vigilant sa monitoring ng iyong progress patungo sa financial freedom. At yan ang 10 money myths na pumipigil sa iyo maging mayaman. Sa lahat ng ating tinalakay ngayon, ano ang mga na-realize mo at natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos.
mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.